Kapag pinili mo ang magmahal, dapat maging tapat ka. Dahil minsan lang darating sa buhay mo ang isang taong magpaparamdam sa'yo ng pagmamahal na totoo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa isang simpleng buhay, tila ba maraming kulang sa mundo? Pero sabi nga nila, maging masaya ka at magpasalamat ka sa kung anong meron ka sa buhay mo ngayon. Dahil hindi lahat ng tao katulad mo. Hindi tayo magkakatulad ng pangarap. Marahil yung iba, nasa iyo ang hinahanap nila. Kaya magpasalamat ka sa bawat araw na gumigising ka na masaya. At sa mundong ito, magkakaiba tayo ng kapalaran. Iba ang tadhana mo sa nakaguhit sa mga palad ko. Hoy, RJ. Umayos ka sa Maynila ha. Huwag kang gagawa ng kalokohan doon. Tito Berto, huwag kang mag-alala. Magiging mabait ako. Siguraduhin mo lang RJ ha. Dahil akong pinapagalitan ni Kuya kapag napapasaba ka sa gulo. Tito Berto, sorry na. Hayaan mo. At pagbalik ko dito, mag-uuwi ako ng chicks para sa'yo. RJ, tigilan mo nga ako. Tito Berto, huwag ka mag-alala. Pero bukas, ihahatid mo ako ha. Baka mawala ako sa Maynila kapag mag-isa lang ako nagpunta doon. Huwag kang mag-alala RJ. Ihahatid kita at ituturo ko sa iyo ang mga sakayan at babaan. At kung mawawala ka man, magtanong ka lang. Oh, sige tito. Gagawin ko yan. Ay nako, si RJ, ang pamangkin ko. Bakit ba kasi hindi pa siya sumama sa papa at mama niya sa ibang bansa? Pero okay lang din naman na andito siya. Kahit paano, may kasama ako. Si nanay at tatay kasi nasa ibang bansa na, pati mga kapatid ko. Ako na lang yung naiwan dito. Ayoko din naman kasi mag-ibang bansa. Mas masaya ako dito eh. Bunso ako sa magkakapatid. 3 lang kami. Si kuya at si ate, yung mga nasa ibang bansa. Malayong agwat ng edad ko sa kanila. Pahabol lang kasi ako. Kumbaga, latak na lang ako na nabuo. Kaya yung edad ko, hindi naglalayo sa edad ng panganay na anak ni kuya. At si RJ yun. Kami ni RJ ang parang magkapatid. Ilang taon lang yung tanda ko sa kanya. Kaya siguro, magkasundo din talaga kami. At kaya ayaw din niyang mag-aral sa ibang bansa. Boring daw. Wala daw siyang kaibigan doon. Kaya mas pinili niyang manatili dito. Kaya, eto. Ako ang nahihirapan sa pamangkin ko. Napakapasaway kasi. Ay, nako. Tito Berto, promise talaga. Pagbalik ko, dadalhan kita ng chicks. Ilan ba ang gusto mo? Jay, tigilan mo ako. Wala akong panahon sa ganyan.
Sakit sa ulo lang yan. Baka sa halip na wala akong problema magkaroon bigla. Tito Berto naman, napaka-arte. Basta pagbalik ko, magdadala ako. Alay ko sa'yo. RJ, umayos ka nga. At yung mga gamit mo, ayusin mo na. Para makaalis tayo ng maaga bukas. Tito, naayos ko ng lahat. Kaya naman, eto, sa pagsapit ng kinabukasan, madilim pa lang umalis na kami ni RJ. Mga 4 na oras ang biyahe namin sa bus. At halos sa buong biyahe, gising kami. Itinuturo ko sa kanya yung mga babaan at sakayan pa uwi. At nang makarating kami sa dormitoryo niya, halos alas 9 na ng umaga. Buti na lang at mabait yung may-ari ng dormitoryo. Ang sabi pa ng may-ari, may kasama si RJ dito. Kaya lang nasa biyahe pa. Baka hapon pa raw makarating. Kaya eto, susubukan kong hintayin kung sino man yun. Siyempre, ibibilin ko na bantayan din si RJ. Kasi naman, pasaway talaga tong pamangkin ko. Tito Berto, hindi ko pala naitatanong sa'yo. Ano pala yung gusto mo? Matangkad ba? Maganda? Maputi ba? O normal lang? RJ, umayos ka. Hindi ako interesado. Pero, Tito Berto, salamat Mag-iingat ka pag-uwi. Baka dumaan ka pa kung saan. Oo naman, RJ. Diretso uwi na. Kaya ito, sa paglipas ng mga oras, sumapit na yung hapon. Kaya lang, di pa din nadating yung makakasama ni RJ. RJ, uuwi na ako. Magpapakabait ka. Tito, mag-iingat ka. Tuluyan na akong nagpaalam kay RJ at sa may-ari ng dormitoryo. At eto, paglabas ko sa dormitoryo, naglalakad lang ako sa gilid ng daan. Nakatingin sa telepono ko nang bigla akong mabangga sa kasalubong ko. Sa pagkakabangga ko, nagkauntugan pa kami ng ulo ng kabanggaan ko. Ang sakit. Bakit kasi di ako natingin sa dinadaanan ko? Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Wika ko sa lalaking nasa harapan ko na nakahawak sa noon niya. At nang humarap siya sa akin, una kong napansin yung labi niya. Kulay pink Okay lang. Pasensya na din. Hindi ako natingin sa daan. Nasaktan ka ba, pre? Wika ako. Kasi naman, ayaw niyang tanggalin yung kamay niya sa noon niya. Hindi naman, kuya. Sige po. Mauna na ako. Sige, pre. Ingat. Wika ako. At eto, lumampas na siya sa harapan ko. At eto, lumingon pa ako. At paglingon ko, lumingon din siya. Nakahawak pa din sa noo. Nabukulan ata. Pero bakit pink ang labi nun? Makauwi na nga. Sana naman mabait ang makakasama ni RJ sa dormitoryo.